noon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa pinakamalagang bahagi ng ating panambahan. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. At ito po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Nilo D. Guzman. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. God bless you po, ating beloved my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Hallelujah. Tayo mo minamahal ay dumalangin muna sa ating dakilang Diyos na buhay bago natin pakinggan minamahal ang mga buhay na salita ng dakilang Diyos natin. Mga kapatid ko, sama-sama tayong dumalangin. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa gintong pagkakataon na pinagkalumos sa amin. Dakilang Diyos na kami po ay nananambahan sa araw na ito. Tinipon po ninyo yung mga anak, mahal na Panginoon, upang iyong pagpalain. Dakilang Diyos, nanawa, mahal na Panginoon o Diyos, kung paano pinagpala mo, Amang, aming pong pagsamba sa araw na ito, sa mga patutuong amin na pakinggan, makalangit na awitin. Ganon din, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah sa iyong mga banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Walter Estrada Olmeda. Samahan po ninyo ko, mahal na Panginoon. Iyon lang isa naman salita, ang mambanal, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah. Buksan mo puso at pangunawa ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa umagang ito. Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Muli po, tayo ay mga minamahal maghanda sa ating mga Biblia, sa ating mga kwaderno, sa ating mga notebook, sa ating mga ballpen, mga kapatid. At bago natin simulan ang ating aralin, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamalapay na Kristo lamang in the name of Jesus, amen, hallelujah. At ganoon din po, mahal, nais kong magpaabot ng aking double honor na respect po sa ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Olmeda, ang propeta ng dakilang Diyos natin. At ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Olmeda children, the Olmeda family, at patuloy nating pag-alaala, mahal, sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina Selmeda at beloved Mama Dear. At sa lahat ng aking mga kasama, sa lahat ng ating mga preachers, elders, choir members, musician, technicians, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, mahal sa araw na ito, mga kapatid ko, maging sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga kapatid, sa ating malalagawain, hallelujah, here and abroad, mga kapatid ko. Tayo magbukas ng ating mga Biblia, mahal, ito po ay Bible study, mga kapatid. Ito po ay sikapin nating pag-aralan ng salita ng dakilang Diyos upang tayong lahat ay lumago sa ating paglilingkod. Amen po ba? Mahal. Ang tawag po dito, mga kapatid, ay Christian living. Yan po ang ating pag-aaralan, mga minamahal. Hindi po yan ang ating pong title, mga kapatid. Ang ating pong title ay Christian behavior. Christian behavior. Kristyanong pag-uugali, mga kapatid. Lahat magsabing amen? Mga minamahal. Sa aklat po ng Psalms, chapter 101, verse 2 and 3, mga kapatid, ang sabi rito, I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not live to me. Amen. Sa Tagalog po, mga mahal. Ayon sa mga awit, 101, versikulo 2 hanggang 3. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad, o kailan ka papasa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Hindi ako maglalagay ng mga hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Right. Aking ipinagtanim ang mga gawa
nilang lisya, hindi sasapit sa akin. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga kapatid, sa umagang ito. Amen. Christian behavior, mahal. Mahalaga po ito, mga kapatid. Wala pong totoong kapayapaan, mahal, at wala pong totoong kaligayahan dito sa mundo. Kaya lahat po halos, mahal, ng mga tao sa mundo ay hinahanap nila ang Diyos. Hinahanap nila ang mahal na Panginoon. Say amen? Ang tanging, mga minamahal, ang tanging dakilang Diyos lang, mga kapatid, ang magbibigay ng satisfaction, totoong kapayapaan, totoong kaligayahan sa buhay, mga minamahal. Yan po ang hinahanap ng mga tao ngayon. Wala po sa material, wala po sa financial, mga minamahal. At lalong higit, hindi nila makita ang dakilang Diyos sa ating nakagisnang relihiyon. Mga minamahal ko, paano nila makikita? Paano nila mapapatunayan na may Diyos na nagmamahal sa kanila? Tayo pong mga tunay na anak ng Diyos, ang ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? Makikita nila ang dakilang Diyos, ito po'y sa pamamagitan natin. Tayo lamang po kasi ang nakakadama, tayo lamang po kasi ang nakakaranas, mga minamahal, ng pag-ibig ng dakilang Diyos. At tayong nakadama ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, tayo lamang po ang pwedeng magpakita sa mga tao ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya naman, mga minamahal, walang tigil sa pagkukrusada ang ating banal na iglesia. Sa pangunguna ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa punakalan beloved children, mga minamahal, sapagkat walang totoong ebanghelyo, mga minamahal, na mapapatunayang kasama nila ang Diyos. Amen ba? Nakita natin sa banal na gawain ito, mga minamahal, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, mga kapatid, mga minamahal, basahin natin. Matthew chapter 5 verse 16 at sunod natin ang Matthew chapter 5 verse 48. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16, Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, Amen. upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang lulatiin ang inyong Ama na sa langit. Amen. Verse 48 po. Sa 5:48 ng Mateo, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ano yung ilaw? Na sinasabi ng Bible, yung ating mabubuting gawa. Amen. Para maluwalhatiin daw nilang ating Ama sa langit. At ang sabi rito, mga minamahal, magpakasakdal tayo, gaya ng ating Ama sa langit. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, every time po na tayo po'y dadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tiyakin po natin na meron tayong natututunan. Amen? Na tayo po'y lumalago, mga minamahal, sa ating pong mga pinag-aaralan. Lahat magsabing Amen. Kaya mga kapatid, yung salitang behave, mga minamahal, kung titingnan mo sa dictionary, mga kapatid, ang ibig sabihin doon ay mabuti at maayos na asal. Yan po ang behave. Pangalawa po ay kumikilos ng wasto. Yan po ang behave. Amen. Kumikilos ng mahusay, mabait. Yan ang ibig sabihin ng behave. Amen. Kaya kung babalikan natin yung verse 2, sabi ng Psalms 101 verse 2, I will behave myself wisely in a perfect way. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos ay behave sa lahat ng bagay. Amen ba? Sa lahat ng bagay, sa dakilang Diyos natin, sa church, sa pamilya, sa loob ng tahanan, sa lahat po ng tao na nakapaligid sa atin, mga minamahal, dapat taglay po natin yon. So paano natin malalaman
na ang Kristiyano po ay maganda yung kanyang behavior. Lahat ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Paano mo malalaman na ang Kristiyano ay maganda yung kanyang behavior? Dapat po, una niyang inaayos yung kanyang behavior sa harap ng dakilang Diyos. Amen. Nandun po yung pagsunod sa palatuntunan ng mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Ulitin ko. Paano natin malalaman na ang Kristiyano po ay napakaganda ng kanyang behavior, mga kapatid? Dapat una niyang inaayos yung kanyang behavior sa harap ng dakilang Diyos. Amen. Kasi pag hindi tayo sumusunod ng maayos sa mahal na Panginoon, mapupulaan ang dakilang Diyos. Sapagkat mula nang mabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, dala-dala mo na ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag nating pabayaan, mga minamahal, na yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kabarangay, mga kapatid ko, ay magsalita sila sa harap natin o sa likod natin, mga minamahal, na iyan ba ang Kristiyano? Iyan ba ang taga-Jesus Miracle Crusade? Amen? Sana po, mga minamahal, wala silang nakikitang mali sa atin. Amen ba? Kaya unang-una, mga minamahal ko, dapat magiging mabuting behavior po, mga minamahal, ang Kristiyano sa harap ng ating dakilang Diyos. Tignan nyo ang Psalms, chapter 50, verse 23, mga kapatid. Basahin po natin, beloved. Sa awit, kabanatang 50, talatang 23. Anong sinasabi rito, mga minamahal? Nalulugod ang dakilang Diyos sa mga Kristiyanong inaayos nila ang kanilang panalangin sa harap ng Diyos. Tingnan nyo. Basahin natin. Mga awit po, kabanatang 50, chapter 50, verse 23. Ayon sa mga awit, versikulo 50, 15, 50, 23. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumaluluwalhati sa akin Right. at sa kaniya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Gusto ng dakilang Diyos maayos yung relasyon natin sa mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal ko, ang malalaman po natin ang Kristiyano, mga kapatid, maganda yung kanyang behavior sa harap ng dakilang Diyos. Makikita natin dito po sa ating unang talata, mga kapatid. He has a praiseful spirit, sabi rito. Masipag po, mga minamahal, yung kanyang espiritu sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yan ang Kristiyanong maganda, yung kanyang behavior sa harap ng dakilang Diyos. Amen. Sabi po ng verse 1, I will sing of mercy. Psalms 34:1, mga minamahal. Tingnan natin, mga kapatid. Psalms 34:1. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 34, versikulo 1, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Amen. Tingnan niyo, mga kapatid. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Nakikinig po ba kayo? Ang pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Mga minamahal. Yun ang unang-unang nakikita natin. Yun ang unang-unang nakikita nating ugali, mga minamahal, ng isang Kristiyano na kinalulugdan ng dakilang Diyos, mga kapatid. Yung number one, mga minamahal, siya po ay masipag magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi ka pala nagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal, questionable yung ating attitude sa harap ng Diyos. Amen ba? Amen po ba? Kaya dapat, mga minamahal, kahit nasa pagsubok,
nagpupuri ka pa rin sa mahal na Panginoon. Kahit walang makain, kahit walang pagpapala, nagpupuri ka pa rin sa mahal na Panginoon. Amen po. Dahil hindi naman po pagpapalang material ang sadya natin sa dakilang Diyos, kaya tayo naglingkod sa Kanya. Kaya tayo tumanggap sa dakilang Diyos bilang sarili nating tagapagligtas. Hindi po material na bagay ang ating layunin doon, mga mahal. Kundi yung tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga mahal. Praise the Lord. Kaya pag ang layunin po natin, mga minamahal, ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Iniibig natin ang mahal na Panginoong Diyos, mga minamahal. Pupurihin mo siya kahit anong sitwasyon. Walang excuses. Wala pong dahilan. Amen ba? Wala pong pagdadahilan, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Sa Book of Acts, mga kapatid, makikita mo, chapter 16, verse 25. Nung si Saint Paul po at si Silas, mga minamahal, ay nabilanggo, mga kapatid. At sila po'y nabilanggo, hindi basta-basta bilangguan, hindi basta-basta mga minamahal na binilanggo na lamang, mga kapatid ko. Habang sila po'y nasa loob ng bilangguan, nakakadena pa yung kanilang kamay, yung kanilang paa, mga minamahal ko, meron pang kahoy na may kadena, may padlock, mga kapatid, yung kahoy. Wala talaga silang kawala, mga minamahal. Ganon po, mga kapatid, ang kalagayan nila. Subalit, sabi dito sa 25, datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas, mga minamahal, ay nagsisipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. Mga minamahal, nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Kahit na nasa prison cell sila, mga minamahal, nagpupuri pa rin sila sa mahal na Panginoon Diyos. Amen po. Praise the Lord. Mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya mga minamahal ko, huwag nating hayaan, mga minamahal, na masira yung ating pong oras ng pananalangin sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag nating hayaang masira yung oras nating pananalangin sa mahal na Panginoon, mga kapatid. At pangalawa, mga minamahal ko, na makikita natin na maayos, mga kapatid, yung attitude, mga minamahal, ng isang Kristiyano sa ating dakilang Diyos. He refuses sin, mga kapatid. Or he rejects sin. Ayun ba? Tumatanggi siya sa kasamaan. Tumatanggi po siya sa kasalanan, mga kapatid. Hindi po, mga minamahal, sabi po ng Psalms 101 verse 2 na ating keywords kanina, ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso, mga kapatid. Sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay, mga minamahal, siyempre po, yung mga magulang, yun na po ang hari sa loob ng bahay. Magagawa nila yung gusto nilang gawin, mga minamahal, sa loob ng bahay. Wala nang nakakakitang preacher, wala nang nakakakitang mga kapatiran. Pero sabi ng banal na kasulatan, pinapaalala sa atin, mga minamahal, maging sa loob daw po ng bahay, ang sabi ron, magpakasakdal tayo. Tulungan na tayo nawa ng dakilang Diyos natin. Amen po. Ulitin ko, ako'y magpapakapantas, ibig sabihin, ako'y magpapakatalino. Amen. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Ibig sabihin, hindi ka maglalagay ng hamak na bagay sa iyong mata, mga kapatid. At hindi mo inaalam hindi mo hinahanap, mga minamahal, yung masasamang bagay. Nakikinig po? Hindi mo hinahanap, mga minamahal, yung mali. Amen. Hindi ka nakatingin sa masamang bagay. Hindi mo tinitingnan yung mga gawa ng dyablo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yun, mga kapatid. Yun ang magandang, mga minamahal, na behavior sa Kristiyano. Ang kanyang tinitingnan, ang kanyang hinahanap, mga minamahal, yung gawa ng dakilang Diyos na buhay. Amen po. Alam niyo ba, mga minamahal, na
yung pagpapala ng dakilang Diyos sa ating nagdaang krusada, mga kapatid, ay yung viewers po natin, mga minamahal, views lang, ano po? Umabot ng 18,000 views. Ganun karaming tao, mga minamahal, ang na-bless sa ating krusada. Amen ba? Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nawa po ay huwag nating hayaan na takpan ng diablo, mga minamahal, ng kamalian, mga kapatid ko, yung tagumpay na ating nakamtan. Amen? Mga mahal, lahat po, mga kapatid ko, kapag ka ikaw ay tumingin sa isang bagay, makakakita ka talaga ng negatibo. Makakakita ka talaga, mga mahal, ng gawa ng kaaway. Pero mga kapatid, tingnan mo yung magandang nadulot ng ating dakilang Diyos. 1% lang, mga minamahal, ang maaring magawa ng kaaway. Pero 99%, mga kapatid, ang makapangyarihan gawa ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano pa yung ating nabasa kanina? Psalms 101, verse 3 and 4, mga kapatid. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya. Ibig sabihin, mga minamahal, nagagalit ka, mga kapatid, kapag may kasalanang nangyayari. No? Aking ipinagtatanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Verse 4, mga minamahal, sabi rito, ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Napakagandang talata nito. Hindi ako aalam. Mga mahal, hindi ako aalam ng masamang bagay, sabi niya rito, mga kapatid ko. Hindi niya titingnan yung masamang bagay. Hindi niya titingnan, hindi niya hahanapin, mga minamahal, yung mga may gawa ba ang diablo dito? Mga mahal, ano ba, nasa inyong mali, mga kapatid? Nasa inyong mali para ating pag-usapan. Hindi yon, mga minamahal. Ang sabi rito, mga kapatid ko, ng talatang ito, ang suwail na puso hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Ipagtatanim ko sila na gumagawa ng lisya. Amen po. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya sa New Testament, mga minamahal, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, ang sabi po ng Bible, layuan nyo ang bawat anyo ng masama. Amen? Tingnan nyo, mga mahal, sa ating screen, mga kapatid. Ano sabi niya? Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Saan lalayo ang Kristiyano, mga mahal? Saan lalayo ang Kristiyano, mga kapatid? Mag-ingat, mga minamahal, ang mga Kristiyano sa mga lugar na pinupuntahan mo. Pinupuntahan natin. Mag-ingat po tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin. Pipiliin po natin, mga minamahal, yung mga taong sinasamahan natin. Amen. Kung yung sinasamahan mong tao, mga minamahal, ay nagkakasala ka. Kung yung sinasamahan mong tao ay imbis na ma-revive ka, mga minamahal, lalo kang nanlupaypay, lalo kang nanghihina, mga minamahal, lumayo ka sa Kanya. Amen ba? Praise the Lord. Tingnan niyo yung 2 Thessalonians, pakibasa po sa Tagalog, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Ayon sa 2 Tesalonica 3, versikulo 6. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo'y magsiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan. Right. At hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Utos ng dakilang Diyos yun, mga kapatid. Kung meron tayong sinasamahan, mga minamahal, na hindi sumusunod, hindi po, mga minamahal ko, tumatanggap ng pagtutuwid, mga minamahal. Oh? Magandang aral. Oh? Sabi rito, mga minamahal ko, ay huwag tayong makisama. Hindi ka nagkakasala ron sapagkat nasa Bible. Sabi ron, iniutos namin sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan. Amen po?
Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Meron pa rin. Lahat po ng gising magsabing, amen. Thank you po, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, na maganda, mga kapatid ko, yung behavior. Mga kapatid ko, ang kasunod doon ay get rid of bad thoughts. Iwaksi natin yung masasamang kaisipan. Bantayan natin yung ating mga iniisip araw-araw. Amen. Mga minamahal, yung rebellion, mga kapatid, rebellion, mga minamahal ko, sa dakilang Diyos, nagsisimula yan sa isip. Amen. Kapag ang isip natin, mga minamahal, ay kumokontra na, mga kapatid, sa sinasabi ng preacher mo, mga minamahal, delikado na yan. Amen po. Delikado na yan, mga minamahal. Iba na yung espiritong nasa loob. Kapag yung isip natin, mga minamahal, kumokontra na sa lahat po ng ginawa ng dakilang Diyos natin, mga kapatid, ay manalangin na tayo ng husto. Mga minamahal, mag-fasting na po tayo. Amen ba? Kasi mga minamahal, sa Old Testament, ang nagrebelde po, 3 lang. Si Korah, Dathan, Abiram lang. Pero ang hindi nakapasok sa Promised Land, 3 milyon. 3 lang ang nagrebelde, pero yung kanilang na-brainwash, 3 milyon. Lahat ng galing ng Egypt, hindi po nakapasok ng Promised Land. Amen po. Ganun po, ka-powerful, mga minamahal. Yung mga minamahal, rebellion. Kaya mga kapatid, sabi rito, iwaksi natin yung ating masasamang kaisipan. Kung mga minamahal, gusto nating maging maganda ang behavior natin sa harap ng dakilang Diyos, sa church, sa family natin, mga minamahal, sa loob ng bahay natin, iwaksi natin yung masasamang kaisipan. Bantayan natin yung ating mga iniisip araw-araw. Buksan natin ang Ephesians chapter 4, verse 22 hanggang 25, mga kapatid. Pakibasa po, beloved. Saklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 25. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa makahalaya ng pagdaraya. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Amen. Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Iwan natin, sabi ron, iwan natin, mga minamahal, tungkol sa paraan ng ating pamumuhay nung nakaraan. Mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay sa nakaraan. Amen? Mga minamahal, yung dati nating pagkatao, mga kapatid, yan po'y isinuko na natin sa ating pinakamamahal na Kristo. Hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Amen po ba? Kaya mangagbihis daw tayo ng bagong pagkatao, sabi ng 24, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Mga minamahal ko, purihin ang mahal na Panginoon. Iwan natin yung dati nating mga pamumuhay ng nakaraan. Huwag na nating balik-balikan pa, mga minamahal, yung nakaraan. Amen. Babalikan lang natin yung nakaraan, mga minamahal, yung mga tagumpay ng gawain natin. Pero yung ating mga naging problema, mga minamahal, nung nakaraan, yung ating nagawang pagkukulang at pagkakasala sa mahal na Panginoon nung nakaraan, mga minamahal, kalimutan na natin yon, mga kapatid. Atin na lang alalahanin yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag nating kalimutan yon. Amen po. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, meron ka talagang kalilimutan at meron kang aalalahanin. Amen? Yung aalalahanin natin, mga mahal, yung 30th anniversary natin, mga kapatid ko. Salamat sa dakilang Diyos sapagkat 30 years, mga minamahal, eto pa rin tayo, nasa kamay ng mahal na Panginoon. Amen! Maraming mga minamahal tinawag ang dakilang Diyos pero konti ang pinili.
Maraming mga gustong sumunod sa mahal na Panginoon, mga mahal, pero hindi nagtatagal. 1 taon lang, 2 taon, 3 taon, mga mahal, nawawala sila sa kamay ng dakilang Diyos. Pero ikaw po at ako, 30 years, mga mahal, nandito pa rin tayo. Amen po. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Masiglang palakpak nga po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi rito, iwan natin yung ating dating pamumuhay nung nakaraan. Mangagbihis tayo ng bagong pagkatao na huwag nating bigyan daan ang dyablo, mga minamahal. Amen? Nandyan lang yan, mga kapatid ko. Nandyan lang yan sa paligid natin. Anytime, mga minamahal. Pwede siyang mag-udyok sa atin ng hindi maganda. Pero mga kapatid, magbantay po tayo. Amen? Bantayan po natin, may mahal, yung ating mga isip, yung ating mga puso, mga kapatid. Lagi tayong mag-cast out, mga mahal, in the name of Jesus. Amen? At isa pa, mga kapatid ko, na dapat po nating pag-aralan, mga minamahal ko, at pag-usapan, does God care how we dress a church, mga mahal? Nakikialam ba ang dakilang Diyos, mga kapatid, sa mga Kristiyano, sa kanilang pananamit sa loob po ng church? Isa yan, mga minamahal, sa good behavior. Amen po. Praise the Lord. Say, praise the Lord. Mga minamahal, meron bang Kristiyano, mga minamahal ko, ng Jesus Miracle Crusade, na sa loob lang ng church, mga minamahal ko, may kasuotang kabanalan, at pag wala na po sa loob ng church, ay wala na pong kabanalan? Ay, mahal, hindi po magandang behavior yon. Amen ba, mga kapatid? Hindi tayo naglilingkod, mga mahal, sa paningin ng tao. Hindi tayo naglilingkod eye service. Ano yung eye service? Mga mahal, masigasig ka lang, mga kapatid, kapag nandyan po ang beloved pastor natin. Masigasig ka lang kapag nandyan yung kanilang beloved children. Yung mga preachers nandyan lang, mga mahal. Saka lang tayo masigasig. Kapag wala na pong nakakakita, mga mahal, wala na, bahala na, mga kapatid ko. Wala nang takot sa mahal na Panginoon. Kahit ano nang isuot. Amen ba? Kahit ano nang mga minamahal ang gawin, wala namang nakakakita, mga kapatid. Hindi po tama yon. Hindi po magandang behavior yon. Lahat magsabing praise the Lord. Sa mga damit nating sinusuot, huwag tayong magsuot ng damit na hindi kaaya-aya sa mata ng ating dakilang Diyos. Dahil diyan sa suot natin, lalo na sa mga kababaihan, mga minamahal, mga kapatid ko, hindi natin alam, mga kapatid, na maraming na no-offend sa mga nakakakita sa atin kung tayo po'y walang kabanalan. Amen ba? Marami tayong naitatapon sa impyerno, mga minamahal, sa ating mga kasuotan, mga kapatid, na hindi kalugod-lugod. Nasabi nga nung isang preacher, mga minamahal, huwag tayong magsuot ng kasuotan natin na para bagang labas na yung ating kaluluwa. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, alam niyo yung ibig ko sabihin. Amen? Praise the Lord. Alam niyo, meron akong naalala, mga minamahal, na isang kapatiran natin sa dako ng, hindi ko nasasabihin yung outreach, mga minamahal. Sila po ay magbubukid, mga kapatid. At sa kanilang pagbubukid, mga minamahal, pag uwi po nila, mga kapatid, talagang nakapalda yan, ho? Tama-tama, mga kapatid ko, nagpa-follow up po kami. Nung makita po kami, mga minamahal, panayang sigaw, mga kapatid, praise the Lord, preacher! Praise the Lord, preacher! Habang tumatakbo siya, mga minamahal, praise the Lord. Hindi niya alam, mga kapatid ko, sa loob ng kanyang palda, nalalaglag na po yung kanyang pantalon. Tiniklup lang pala niya, mga minamahal. Habang tumatakbo siya, nalalaglag na yung kanyang pantalon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Wala talaga maitatago sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, minsan nag-follow up naman kami, mga minamahal. No? Araw po ng gawain. Paglabas po nung sister, mga minamahal ko, biglang pasok ulit. Kasi naka-spaghetti. Alam niyo ba yung spaghetti? Mga mahal, tarantang naghanap ng dawit. Mga mahal. Naisuot, mga kapatid ko, baligtad pa. Di ba? Wala talagang maitago. Amen? Tingnan natin ang Bible, mga mahal. 1 Peter chapter 1, verse
15 hanggang 16, mga kapatid. Basahin po natin. Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 18 po tayo. Hanggang 16 lang po. Unang Peter 1:15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa English po, mga mahal, in all manner of conversation. Amen. Pag sinabing in all, mga minamahal, lahat yon, from head to foot. Amen ba? Kumpleto yun, mga minamahal ko. Mula ulo po hanggang paa, mga kapatid. Sabi rito, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Hallelujah. Kung tayo man ay nagkulang, mga minamahal, tayo po'y nagkamali. Yung unguarded moments, mga kapatid ko, nagawa natin yung hindi kalugod-lugod sa mga Panginoon, magsisi ka agad tayo. Sisi ka agad, mga minamahal, mga Panginoon, patawarin mo po ako. Ang dakilang Diyos, mapagpatawad siya. Amen? Ang dakilang Diyos, mahabagin siya, maunawain siya. Amen ba? Pero wag nating sasadyain, mga minamahal. Pag ginawa nating bisyo, mga kapatid, yung ating paglabag sa mahal na Panginoon, mga mahal, mahirap magalit ang Diyos. Amen? Mahirap magalit ang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Maraming maapektuhan sa buhay natin kapag nagalit ang dakilang Diyos. Amen po ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya yung pong behave na Kristiyano, mga minamahal ko, meron po siyang fully surrendered to the Lord. Sinuko niya na yung buhay niya sa mahal na Panginoon. Hindi na sa kanya to, sa dakilang Diyos na ito. Amen. Nabubuhay na lamang tayo para sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo, mga mahal, pwedeng pumunta sa lugar, mga kapatid, na pinagbabawal ng dakilang Diyos. Amen po ba, mga mahal? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. At kasama po sa behavior, mga minamahal, yung pong mga pangungusap ng mananampalataya. Yung mga pangungusap ng mga mananampalataya, mga minamahal. Well-behaved Christian has a controlled tongue. Amen. Iniingatan niya yung kanyang bibig, mga minamahal, na huwag makapagsalita ng hindi maganda. Uncontrolled tongue will perish in hell. Kapag hindi natin kinokontrol, mga minamahal, yung ating mga dila, mga kapatid, yung ating pangungusap, bahala na kung sinong masaktan, mga minamahal. Bahala na, mga kapatid, kung sino yung ma-offend, mga kapatid ko, sa ating mga pangungusap. Mga minamahal, maliit na bagay yan, dila lang. Pero sabi ng Bible, yan ang pinaka-impyerno sa katawan natin. Yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Yung maliit na dila na yan. Amen ba? James chapter 3, verse 2, verse 6, verse 8, mga kapatid. Tingnan natin ang talatang ito. Santiago, Kapitulo 3, talatang 2, italo natin sa 6, at italo natin sa 8. Amen. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 2, talong sa 6, talong sa 8. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natitisod, kung ang sinuman ay hindi natisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil sa buong katawan. 6. At ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan ng ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong na kamamatay. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Dito sa talatang 2, talatang 6, talatang 8, mga kapatid ko, ay
Isa lang, mga minamahal ko, ang sinasabi rito. Ang sabi rito, mga kapatid, ang dila raw ay hindi napapaamo ng sino man tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, sabi rito, puno ng lasong nakamamatay. Amen. At mga minamahal, ang sabi pa ng James 1:26, mga kapatid, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, kahit tayo po'y taga Jesus Miracle Crusade na, mga mahal, nasa buong katotohanan na, taga langit na tayo, mga mahal, pero pag hindi natin na-control yung ating dila, mga kapatid ko, walang kabuluhan, sabi ron eh. Wala raw kabuluhan yung ating paglilingkod. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Eh mga kapatid, napakadelikado nun. Isinampa po natin yun, mga kapatid, sapagkat kasama yun sa behavior eh. Ano po? Kasama yun, mga minamahal ko, at mga mahal, makikita mo, mga kapatid, na kapag tayo po'y pinagmumulan, mga minamahal, ng katitisuran, mga kapatid, marinig lang yung pangalan mo, mga minamahal, mapapailing na yung tao. Dahil anong image, mga minamahal, ang papasok sa mind ng tao, mga minamahal, ay maraming natitiso dyan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya bago tayo magsalita, mga minamahal, isipin muna natin, mga kapatid, number 1 po ay, tama ba yung sasabihin ko? Amen. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, maging mabagal tayo sa pagsasalita, maging maliksi tayo sa pakikinig. Mga minamahal, bago tayo magsalita, tama ba yung sasabihin ko? Ito ba'y magiging pagpapala sa makakarinig itong sasabihin ko? Amen po ba? Ito ba'y kailangan kong sabihin? Amen. Praise the Lord. At isipin natin, may mahal, bago natin sabihin, makakatulong ba itong sasabihin ko sa iba o makakasakit? Amen? Pang-apat po ay, pang-lima po, mga minamahal, ay maluluwalhati ko ba ang Diyos sa aking sasabihin? At ang huli, mga minamahal, ito ba'y magiging inspirasyon sa iba o makapagpapatibay sa pananampalataya ng iba o makakasira ng pananampalataya? Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. So praise the Lord. Yun, mga kapatid. Kaya, ang mahal, bago mo sabihin yung isang bagay, tingnan mo muna kung sino yung mga nakapaligid. Amen ba? Praise the Lord. Baka mamaya, mga mahal, yung mga maliliit na ating kapatid. Sabi nga ng Bible, mga kapatid ko, ingatan mo yung kapatid mong maliliit na yan. Kapag sila'y nawala sa malapay dahil sa iyo, ay mabuti pang bitinan ka ng bato sa liig at itapon ka sa dagat. Sabi ng dakilang Diyos. Ibig sabihin, wala ka ng kwenta sa harap ng Diyos. Amen ba? Kasi sabi rin, mga kapatid, ingatan po ninyo. Ingatan natin kung ano yung ating mga sinasabi, kung ito nakakasakit sa kanyang damdamin, mga mahal. Mag-ingat kayo dahil yung kanyang anghel, sabi ng dakilang Diyos. Sapagkat yung anghel ng maliliit na yan ay nasa harap lagi ng aking Ama sa langit. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya nga, mga kapatid ko, pag tayo na sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, mga mahal, yung mga nasa sulok-sulok na mga kapatiran, tahimik lang yan. Mga mahal, pero huwag mong maliitin yan, mga kapatid. Baka malalim yung panalangin yan. Amen ba? Baka yung kapatid natin, mga mahal, na tahimik lang, mga kapatid ko, at hindi marunong, mga minamahal ko, na makipagkwentuhan, mga kapatid. Huwag nating maliitin yan, mga mahal. Bakit? Baka malalim yung spiritual niyan. Baka malalim na yung pakikipag-usap niyan sa mahal na Panginoon. Amen po? At ang sabi rito, mga minamahal, ang taong binago na ng ating mahal Paso Kristo, ang tao, mga minamahal ko, na napakaganda ng kanyang behavior, mga kapatid ko, ay isang taong respetado. Lahat magsabing amen? Isang Kristiyanong respetado. Sa awit, kabanatang 119, talatang 117, mga minamahal, sabi rito, hold thou me up, and I shall be safe, and I will have respect. I will have respect unto thy statute continually. Tingnan nyo. Ang Kristiyano raw, mga minamahal ko,
na respetado, unang-una, nire-respeto niya yung palatuntunan ng dakilang Diyos. Palagi. Continually. Patuloy. Amen po. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalms 138 verse 6. Sabi po ng Bible, mga mahal, though the Lord be high, though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly. Tingnan niyo ang mahal na Panginoon. Siya ang creator, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Pero mga minamahal, pag ang anak ng Diyos ay humble, ang anak ng Diyos, mga minamahal, ay laging prayerful, mga kapatid, yung respect ng dakilang Diyos nasa Kanya. Nire-respect siya ng mahal na Panginoon. Imagine? Amen? Sino tayo para respetuhin ng mahal na Panginoon? Amen? Sino tayo, mga mahal, para magpakumbaba ang dakilang Diyos sa ating harapan? Amen? Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Psalms 138, verse 6 po tayo. Ayon sa mga awit, 138, versikulo 6. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, Yes. ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Tingnan nyo, mga minamahal. Palapit pa lang yung tao, mga kapatid. Hindi pa nagsasalita yan, hindi pa nananalangin yan. Kilala na siya ng mahal na Panginoon daw. Kung anong klaseng tao siya. Pero sabi rito, mga kapatid ko ng Tagalog, pakita natin yung Tagalog, mga mahal. Ano sabi ng Tagalog, mga kapatid ko? Pakita natin yung Tagalog, IT. Sapagkat, bagaman ang Panginoon ay mataas. Tingnan nyo. Gumagalang din siya sa mababa. Glory to God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Yan ang dakilang Diyos nating nakilala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang Kristiyano pa, mga minamahal, ito pa, ang Kristiyanong may magandang behavior, mga kapatid ko, may mabuting pag-uugali, nag-aayos siya ng mali. Nag-aayos siya ng problema. Amen po. Nag-aayos yan ng mali. Nag-aayos ng problema. Yan ang maganda, mga mahal, behavior sa harap ng mahal na Panginoon. Umiiwas siya sa paninirang puri. Nasa Bible lahat yan. Umiiwas siya sa paninirang puri, mga mahal. Basahin natin, Psalms 101, verse 5, mga kapatid. Tingnan nyo. Psalms 101, verse 5. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 101, versikulo 5. Ang sumisirang puri sa lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Say, praise the Lord. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal, sabi ng mahal na Panginoon. Nakakatakot yan. Siya na may mapagmataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Kaya isa po sa dahilan, mga minamahal, ng pagkapahamak po ng mga Israelita sa panahon po ni Moses, pagiging mareklamo nila, mga kapatid. Pagiging mareklamo nila. Basahin na lang natin sa English, mga minamahal, Psalms 78, verse 29 hanggang 31. Mga kapatid. So they did eat and were well filled, for He gave them their own desire. They were not estranged from their lust. Hindi nila iniwasan, hindi sila lumayo, mga mahal, sa kanila pong pita. But while their meat was yet in their mouth, habang ang karne, mga mahal, ay nasa kanilang bibig, the wrath of God
came upon them. Nasa kanilang bibig pa yung karne, mga inmahal. Galit ng Diyos, bumagsak na sa kanila. And slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel. Mga inmahal. Pinagbubuwal sila ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa ilang. Kung ang dakilang Diyos ay papatay sa Israel, mga inmahal, tag 23,000, mga minamahal. Isang patayan lang. 23,000 Israel. Sa galit ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ano po ang dahilan doon? Yung kanilang pagkain. Pagkain lang. Amen? Praise the Lord. Kaya tingnan nyo mga mahal ang 1 Corinthians chapter 10 verse 7. 1 Corinthians chapter 10 verse 7. Unawain natin itong talatang ito, mga mahal. Kapag ang ating paglilingkod ay hanggang sa pagkain lang, anong tingin ng dakilang Diyos sa atin? Sabi roon, mga minamahal, neither be ye idolaters, mga minamahal, being, saan ba tayo? Verse 7 tayo. As were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Yun na lang mga minamahal ang ginagawa nila araw-araw. Sila po'y kumakain, umiinom, mahal, naglalaro, mga kapatid. Araw-araw yon. Kumakain, umiinom, naglalaro, mahal. Anong tawag ng dakilang Diyos doon sa mga yon? Idolaters. Be ye idolaters, sabi niya, nabasa natin. As were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Kung makita natin sa Tagalog, sabi rito, huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya niyaong ilan sa kanila. Yung palang ginagawa nila, mga mahal, inuugalan nila, pagsamba pala sa Diyos-Diyosan yon. Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at magsitindig upang maglaro. Play sa English eh. Kaya pinalitan ko, maglaro. Mali yung Tagalog. Bagin mahal. Nagsitindig daw upang magsipagsayaw. Mga kapatid, naglalaro sila. Imbis na sila magpuri sa malapan, naglalaro sila. Mga minamahal. Doon nagalit ang dakilang Diyos. Isang uri daw ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal, yung pagkain lang, yung sadya, sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo mga minamahal, grabe ang tagumpay ng ating krusada mga kapatid ko, pero minsan makakabalita tayo mga minamahal na meron pong hindi nakakain. Mga minamahal, ako na po ang humihingi ng paumanhin. Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga hindi po nakakain sa ating pong krusada. Pero ang pinaka-importante ron, mga minamahal, yung pagpapalang espiritual. Yung tagumpay, mga minamahal. Amen. Huwag nawang maging dahilan yan, mga kapatid, para matakpan ng diablo yung tagumpay ng ating gawain. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya sabi, may sinabi ang Bible Proverb. Mga kapatid. Sabi ng Proverb chapter 23 verse 1 and 2, o mahal. Pagka ikaw ay nauupong kumakain, sabi rito, sa Tagalog muna tayo. Pagka ikaw ay nauupong kumakain, nakasalo ng isang pangulo, kilalanin mong maigi siya na nasa harap mo. At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan. Amen. Upang ikaw ay kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. Ulitin natin, mahal. Pagka ikaw ay nauupong kumain, nakasalo ng isang pangulo, ibig sabihin, inanyayahan ka sa isang handaan, mahal. Kilalanin mo maigi siya na nasa harap mo, sabi rito. At verse 2, maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. Ano ba yung sundang? Itak. Sa English ganito, when thou sittest to eat with a ruler, sabi rito, consider diligently what is before thee. Verse 2, and put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Amen? Tinuturoan tayo ng dakilang Diyos sa kanyang salita sa umagang ito.
paano tayo magiging behave. Amen. Lalo sa loob ng church. Amen ba? Lahat po ng gising magsabing praise the Lord, mga inmahan. Sayang naman kung tutulugan niyo po ako. Amen ba? Mga inmahan. Kaya mga kapatid ko, sabi ko nga sa inyo, mga inmahan, ang pagkain nandyan lang mga kapatid. Mula Lunes, mga inmahan, hanggang Sabado, mga kapatid ko, lagi tayong kumakain. Amen? Pag panahon po ng gawain, mga inmahan, kung hindi tayo natira ng pagkain, praise the Lord. Amen? Yung nga pinaluto kong manok, mga minamahal Galing sa ating beloved Brother Tani, o inmahal. 3, 4. 4 na manok. Native, mga inmahal. Niko ko ng manok. Hindi ko natikman. Amen? Pero ako'y galak na galak. Amen ba? Bakit? Mga anak ng Diyos ang kumain. Hallelujah. Say, praise the Lord, mga mahal. Purihin naman ang Panginoon. Mga mahal, ang tagumpay lang ng gawain natin, mga kapatid. Grabe, mga minamahal. Grabe, mga kapatid. Hindi mabayaran yan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Christian behavior. Mga mahal. Amen? Importante yan, mga kapatid. Christian behavior. Ang dakilang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay Diyos ng kaayusan. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse 33 and 40. Mahal. Tingnan natin ang Tagalog nito, mga kapatid. Beloved Brother Tani or Brother Beloved Bido. Sino po ang mahal? Magbasa. 1 Corinthians chapter 14, verse 33, italo natin sa 40, mga kapatid. Tingnan natin. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33 and 40. 33 at 40. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Amen. God bless you po, mga mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan, kapayapaan. Amen po ba? Sabi ng 40, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya tinuturoan tayo ng dakilang Diyos ngayon. Amen? Amen, mahal. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 33 and 34, mga minamahal, tingnan natin, beloved Brother Doming. 1 Corinthians chapter 11, verse 33 and 34. Ayon sa 1 Korinto 11, 33 hanggang 34. Dahil ito, mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay maghintayan kayo. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging paghatol at ang iba ay aking aayusin pagparian ko. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin. Mga mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Napakaganda ng Word of God, mga mahal. Tuturuan talaga tayo nito. Paano, mga mahal, tayo magiging maayos sa harap ng dakilang Diyos? Maging sa pagkain, pinapakialaman tayo ng mahal na Panginoon. Amen po? Hallelujah. Sabi rito, dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo magsasalo-salo sa pagkain, paghintayan kayo. Amen? Kung sino may magutom, kumain siya sa bahay. Kung sino may magutom, uwi siya sa bahay, makumain muna siya, bumalik na lang siya, may mahal ulit. Amen. Upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol. Tingnan nyo. Pati sa pagkain pala, mga mahal. Magagalit ang dakilang Diyos kapag hindi tayo, mga minamahal ko, maayos, mga kapatid. Amen? Mahulog daw tayo sa paghatol ng Diyos kapag tayo po'y
hindi nag-aayos mga minamahal sa mga bagay na ito, mga kapatid. Sabi ron kung sino man ay magutom, kumain siya sa bahay. Kaya ako mga minamahal, pag ako po ay naanyayahan sa isang handaan, mga kapatid, alam nyo, mga minamahal, lalo sa kasalan, kumakain muna ako sa bahay. Para nang sa ganun, pagdating po sa handaan, mga minamahal, ay konti na lang, mga kapatid ko, ang kakainin ko doon. So, napakapino ng kilos mo, mga minamahal. Makikita nila, mga kapatid, behave masyado ito. Amen ba? Say, praise the Lord. Makikita nila, mga minamahal. Kasi nakita ko sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, nung panahon po, mga minamahal, sa overnight, mga kapatid ko, pagkatapos ng overnight, ibibili siya ng pandesal, mga mahal, ng mga workers. Dadampot ang beloved pastor natin, isang pandesal, mga minamahal. Kung kagatin niya, mga kapatid, ang liliit ng kagat. Maliliit ang kagat, mga mahal. Pati sa pagkain, mga kapatid, nag-iingat ang beloved pastor natin para wala pong ma-offend. Para wala pong mga minamahal na ganito, grabe pala ito. Bigay todo sa pagkain pala ito. Di ba? Say, praise the Lord, mga mahal. Nakita ko sa kanya, mga mahal, grabe. Kaya pag ako po yung naanyayahan sa isang handaan, mga mahal, talagang nagpapakabusog na muna ako, mga kapatid. Kung maaari, mga mahal, magkakain muna ako sa Jollibee. Mga mahal. Para nang sa ganun, pagdating ko po sa mga minamahal sa isang event, mga minamahal, ay napakasagrado, mga minamahal, napakaganda ng event. Amen? Amen po ba? Mga minamahal, kapag gutom na gutom ka, mga kapatid ko, nakatingin ka lagi sa kusina. Mga minamahal, wala pa bang pagkain? Amen ba? Kaya nga, mga minamahal, tinuturoan tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, kung hindi kayo mapigilan, sabi rito, mga kapatid, kumain muna kayo sa bahay nyo. Parang sa ganun, mga minamahal, hindi magulo ang church. So wala naman pong magulo, mga mahal, sa ating pong krusada, mga kapatid. Napakaganda nga. Pero ito po'y pag-aaral lang, mga mahal, mga kapatid. Christian living nga, sabi ko kanina. Di ba? Para susunod, mga minamahal na mga okasyon, mga kapatid, talagang napaka-decente na natin. Amen? Mga mahal. Alam na natin, mga kapatid, ang gagawin natin. Bakit? Naaral na tayo Nalaman na natin Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga mahal, magtatapos na po tayo sa ating aralin, mga kapatid ko. Ngunit bago po yan, mga minamahal, ay sabi rito, ang Kristiyanong maayos ang kanyang pag-uugali ay marespeto sa kanyang mga spiritual leaders. Mga mahal, napakahalaga po niyan. Unang-una nating ipapakita yung ating respect, mga mahal, sa Word of God. Sa Word of God, mga kapatid. Pangalawa po nating ipapakita, mga mahal, yung ating good behavior, mga kapatid ko, sa ating beloved pastor, sa beloved children ng ating beloved pastor. Amen? At pangatlo po, mga mahal, sa ating mga ordained preachers, mga kapatid, sapagkat sila ang tagapagdala ng Word of God upang tayo po, mga mahal, ay pakainin sa ating mga spiritual, upang tayo po ay matuto, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga mahal. Kaya yung 1 Timothy chapter 5 verse 17, isama nyo yan, mga mahal, sa inyong kwaderno. At ang Hebreo chapter 13 verse 7, babasahin ko na lang, mga minamahal, isama nyo na lang, mga kapatid ko. 1 Timothy chapter 5 verse 7, sabi ng Bible, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Sa Hebreo chapter 13 verse 7, sabi ron, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Sabi rito, mga minamahal, whose faith follow. Amen. Praise the Lord. Considering the end of their conversation. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Itataas natin ang pangalan ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
This is my desire, mga mahal. Awitin natin. Request natin sa ating pong IT, mga mahal, yung ating lyrics para sa ating aawitin, mga kapatid. This is my desire. This is my desire to honor you. Yes, my Lord. Thank you, Jesus. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. Lahat tayo mo all I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Thank you, Jesus, Lord. This is my desire. We honor you, Lord. We worship you. We bless you. We glorify thy name, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. Purihin natin ang dakilang Diyos, may mahal. Nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Yes, Lord. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, ating pong dalhin ang ating mga napag-aralan, mga minamahal, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kapatid. Hallelujah. Christian
mga minamahal, attitude napaka-importante. Mga minamahal. Christian behavior, mga kapatid, napaka-importante. Mga minamahal. Kinakailangan maging ilaw bawat sa atin, mga kapatid. Asin at ilaw, mga minamahal. Para tayo po'y makaakay, mga kapatid, ng mga kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Napaka-importante niyan, mga minamahal. Hallelujah. Lalo tigit sa loob ng church, mga kapatid ko. Yun palang ating mga ginagawa, mga minamahal, kung tayo po'y hindi mag-iingat, mahuhulog sa paghatol ng Diyos, Panginoon sa atin. Napakadelikado pala nun, mga kapatid. Mga mahal, tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, na unang-una nating idalangin, mga minamahal, mahal na Panginoon, turuan mo ko, tulungan mo ko, na sumunod sa aming natutunan sa araw na ito. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid ko, hallelujah. Dakilat mo pagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Olmeda. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Amang Banal. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, patuloy mo kaming pinapalago, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God. Amang Banal, ikaw ang Diyos namin, Diyos ng kaayusan, mahal na Panginoon. Kaya naman patuloy mong pagpalain, palaguin ang iyong mga anak sa lugar na ito. Mahal na Panginoon na Diyos, hallelujah God. Magligtas ka ng maraming kaluluwa, dakilang Diyos sa lugar na ito. Maging sa mga nabautismohan na Diyos sa aming nagdaang krusada. Ang mamanal, patuloy mo nawa silang palaguin sa kanilang paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon na Diyos, makapiling namin sila hanggang sa iyong pagbabalik, Amang Banal. Dakilang Diyos, sumaamin ka lagi. Mahal na Panginoon, ingatan mo kami, bantayan mo kami. Mahal na Panginoon na Diyos, takpan mo ng banal mong dugot ka, pangyarihan ang iyong mga anak sa lugar na ito, God. Lord, in the mighty name of Jesus, Father, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Ang kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman, mga kapatid, kung meron man. Sawayin po natin in the name of Jesus. Walang hanap buhay man man, sabi mo, demonyo ng kawalan na hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, karukahan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Cast out in Jesus' name. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos, sama-sama namin sinasaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, be healed right now in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, problema, kahirapan, pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupaypay, cast out in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay, mga minamahal, bilang pananampalataya, mga kapatid. Tayo po ay tatalon, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal, mula sa ating mga puso, mga kapatid ko. Huwag tayong magbibiro, mga minamahal. Tatakas ang demonyo, mga kapatid, ipagaling sa puso yan. 3 times po, mga minamahal. Jump. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Amen, hallelujah. Magandang umaga sa inyo lahat.